Hello guys, this is Adrian. Welcome back to my channel. I know it's been more than half a year or more than half a year since my last vlog. Dami lang naging ganap with work, with life. So lumipat ako ng pinagsistayan for this year. So medyo walang mga travel, nalimit yung mga ganap-ganap sa buhay. So for today's video, kita niyo naman dun sa title na magre-review tayo nitong Kanazawa na tower fan na nabili ko sa so nasira na kasi yung una kong tower fan which I bought yung sa Xiaomi. But for today, i-unbox na natin tong Kanazawa na tower fan and tingnan natin kung kasing lakas ba siya ng original ko na tower fan or yung mga ganun. So, iti-test natin siya. So, let me just get my cutter and scissor. Yan. So, tingnan natin. Kasi guys, alam nyo, for the meantime, gumagamit ako ng yung mga ordinary na electric fan. Sobrang tumaas yung kuryente ko. Like usually nagre-range ako ng mga 1.5 to 2K na kuryente with all of my gadgets and my PC or monitor setup. Pero ayun, so umabot lang ako ng kuryente ko ng mga 1.5, 2K or mataas na yung 2.5. Ngayong araw na nag-shoot ako, January 19, nasa 2.5 na yung kuryente ko. Wala naman nag-iba sa routine ko except kung sa makalumang electric fan. Ayan. So, baliktad pala siya. So, ayan. So, si Kanazawa tower fan. So, let's unbox. So, sana kasing lakas din siya nung Xiaomi tower fan ko. So, tinanong ko dun sa nagla-live kung tipid ba siya sa kuryente. So, seems like tipid naman siya. If I'm not mistaken, parang 0.06 kilowatt hour lang siya per hour. So, multiply nyo na lang. May na ako sa math, guys. So, anyway, ayan. Ganito siya kataas. So, ito yung mismong tower fan. And then, nandito yung stand niya. So, bubuoin din. And then, nakaseparate yung manual and yung remote. Kasi, the-remote na rin siya. And then, ngayon ay i-test na natin. Ayan. So, medyo, kung makikita nyo for height reference, so 5'6" ako. So, hanggang mga halos bewang ko siya compared dun sa original ko na yung una kong tower fan na medyo nasa chan ko. So, itong Kanazawa medyo mas maliit. So, again, almost nasa waistline ko yung height niya. So, anyway, test na natin. So, medyo maikli yung cord niya. So, talagang kailangan na medyo malapit siya sa saksakan. So, let's test. Ayan. So, sabi nila, you can see your room temperature. Tingnan natin kung gumagana din yung remote. On, off. So, kahit naka-off siya, walang hangin, nakalagay pa rin yung room temperature.
So, naka 28 pa rin siya, pero buksan natin. So, in fairness naman yung hangin niya, especially for one, malakas siya. Kunin ko lang yung tissue for reference. Ayan, so for one, yan yung hangin sa tissue. So makikita niya naman, medyo tolerable, especially for small spaces, like the usual tower fan. So lakasan natin to 2. Ayan siya. Ayan, makikita niyo naman. Yan, yung movement ng So, medyo malakas siya. From where yung camera, nandun yung hangin. Papakita ko sa inyo later on. And then, number 3. Ayan. So, I think enough naman siya as an honest reviewee of the tower fan, kahit nang sa Xiaomi, no? Enough naman yung hangin niya to make your room cool kahit papano. And although, tulad nung sabi ko dun sa unang tower fan ko, I think mas maganda siya kapag either kasabay nung aircon para mas maka-circulate yung lamig, lalo na pag ikot. So may swing din siya from left to right ang kanyang oscillating. So yan, makikita niyo naman, binuksan ko. So i-off muna natin. And then, siguro, tulad ng ginagawa ko dun sa tower fan ko na una, ginagawa ko, sineset up ko yung aircon ko, like gabi hanggang madaling araw. And then, naka-timer yung tower fan na kumbaga magsasalubong yung oras nila. Like for example, yung aircon mamamatay ng 3. So either 3 o'clock or 2 o'clock man ng madaling araw, nakabukas na yung tower fan ko. So ganun yung current setup ko before dun sa original kong tower fan. Ang maganda lang kasi dun sa Xiaomi is through the app, nasiset ko yung oras kung kailan siya magbubukas. Unfortunately sa Kanazawa, wala siyang app to set it up. Although meron siyang timer, may 12-hour timer siya. So, kayo na lang bahala dun sa timer kung paano niya siya i-maximize. But ang maganda kasi dun, again, is my remote. So, kahit na hindi na kayo bumangon sa kama para buksan or patayin, at least yung remote, pwede nyo nang itabi like sa mga bedside drawers nyo para abutin nyo na lang kung gusto nyo na siyang buksan or patayin. So, ayun, ganun lang. Now, test natin yung layo kung hanggang saan siya, especially sa range ng speed from 1 to 3. Also pala, so other than the remote, meron tayong buttons dito sa taas ng tower fan. Sa switch, sa speed niya, sa timer, and then yung pag-swing. So, at least may 2 options kayo para sa pag-ooperate ng inyong tower fan. Ayan, so nakikita nyo na nandun sa almost far end ng kwarto ko ngayon yung tower fan. So may mga ilang meters away or few inches away lang siya dun sa cabinet ko na almost naka-fix kasi yung cabinet ko yun dun sa wall. So yun na kumbaga yung parang end ng room. So from there parang meron tayong 1, 2, 3, 4. Parang mga 5 not sure kung 60 by 60 na tiles to, pero at least 5, 1, 2, 3, 4, 5 tiles yung pagitan ko tsaka ng tower fan. So tingnan natin kung maabot siya. So ito yung number 1. Sinuwing ko lang siya dito. So, hindi mo siya totally ramdam from there to here. Although makikita nyo naman na gumagalaw yung brown paper bag, tsaka yung plant.
try natin i-swing pa rin konti. Ayan. So, I think yung angle lang no actual tower fan para ma-feel nyo yung air. So, kanina kasi nung medyo doon siya sa kabilang side, hindi ko maramdaman sa kinaupuan ko ngayon yung hangin. Pero nung tinry kong i-adjust, ngayon nakifeel ko na siya. So, ito yung tissue for reference kung gumagalaw ba siya or hindi. Ayan. So, nakikita nyo naman medyo gumagalaw yung tissue. So, yun yung number 1. Now, try natin yung number 2. Ayan. So, mas ramdam ngayon yung hangin. Kita nyo naman din dun sa tissue. Mas may movement yung tissue. So, medyo tolerable na yung hangin yan by this time. Kung ganyan yung distance nyo sa isa't isa. Pero for sure, kung mas malapit naman sa inyo, like, usually yung tower fan ko kasi dito ko siya nilalagay. So, kung sa bed lang, ramdam ko siya. And kung i-turn ko siya sa side ng workstation ko, ramdam ko pa rin siya. Kasi from this distance na almost end to end na yung distance namin ng tower fan, ramdam mo naman, and based dun sa tissue, nag-move siya. So honestly, nararamdaman ko yung hangin. But again, let's not expect na tulad siya ng mga ganitong klaseng electric fan. Kasi, syempre iba naman yung lakas nito. Pero, very, grabe yung pag-consume niya sa electricity. So, yun lang yung magiging disadvantage ng ganitong fan kumpara sa tower fan na makakatipid ka sa kuryente. Although, again, expect mo na medyo mas mahina yung buga ng hangin. So again, try naman natin yung 3. Ayan. So ito na yung 3. From where I am, hindi man ako gumagalaw sa pwesto ko. So, syempre, mas ramdam mo na yung hangin kapag number 3 na siya. And in terms of noise, I think yung noise na hindi siya yung super quiet, pero tolerable naman siya in a way. Kumbaga halos pare-parehas naman ng sound yung mga tower fan. Kasi kahit naman yung Xiaomi ko na tower fan, medyo same lang siya ng tunog. Especially kung naka-max yung speed niya na number 3. So, kumbaga para lang din siyang normal na electric fan in terms of sound. Pero hindi naman siya bothersome sa like let's say pag natutulog ka or whatnot. Eventually makakasanayan mo naman yung tunog ng fan. Pero again, from this distance, mag-feel mo na talaga yung hangin ng tower fan. But again, just to reiterate, kung katabi mo lang naman siya sa bed mo or sa workstation mo at hindi naman ganun kalaki yung distance, syempre, mas mararamdaman mo siya. So again guys, ayun. So Kanazawa tower fan. Again, nabili ko siya online. So ilalagay ko na lang sa description box below kung saan ko siya nabili na shop. And additionally pala, sa mga curious kung paano siya lilinisin. So may screw naman siya sa likod. Pwede nyo siyang i-unscrew. Tapos hugasan tong actual na itong cover na to. And then pwede nyo naman i-duster yung pang dust. I-duster yung mismong yung bilog niya sa loob na nag-rotate para lang maalis-alis yung mga alikabok. But usually kasi based on experience, especially dito sa lumahong tower fan, yung alikabok kasi nag-accumulate lang naman siya dito sa likod, tsaka actually dito din sa harap. So, etong harap, syempre i-duster ba yung tawag? Basta na lang, tanggalin or punasan nyo na lang yung dust na mag-accumulate dito sa harap. But yung sa likod, pwede nyo yan i-unscrew para ito ay mahugasan nyo. Para mas matanggal yung alikabok. And again, I think, ako personally, i-recommend ko yung paggamit ng tower fan. Kung ano mang tower fan yung tingin nyo gusto nyong bilhin, I would recommend it. But make sure to always check reviews. Ako, I see to it kapag bibili ako online, check ko yung reviews and then check ko kung ilan yung nasold niya
para at least, kumbaga kung titignan natin, hindi naman natin kailangan maging math wizard, pero kung titignan natin yung ratio, kung sobrang daming sold na items, tapos ang dami ding reviews, and kung mataas naman yung review niya, di might as well bumili na din kayo. Pero kung nakikita nyo na wala pa masyadong bumibili, tas wala pa masyadong review, ayun, medyo pag-isipan nyo mabuti kung yun yung bibilin nyo. But ako usually talaga, especially sa generation ngayon na pag-shop online, always check yung mga reviews. Ayun, so, eto, sobrang dami niyang sold and magaganda naman yung review na nakita ko at nabasa ko. Kaya, hindi na ako hesitate na bilhin siya. And sobrang big factor kasi sa akin na sobrang tumaas yung konsumo ng kuryente ko nung ginamit ko yung yung normal na mga fan. Hindi siya nakaka-healthy sa bayarin natin. So, ayun, tipid naman to sa kuryente nung tinanong ko naman yung seller. Ito, yung original kong tower fan, sobrang proven naman yan. And then, piece of advice na rin, no, sa mga katipid sa kuryente. And then, meron din akong shower heater. So, normally, yung sa heater, tinatanggal ko kasi siya pag hindi ko siya gagamitin, especially actually, halos lahat ng gamit ko dito na dekuryente. Kapag, let's say, mga more than 5 hours akong mawawala or hindi ko siya gagamitin, tinatanggal ko talaga sa saksak kasi nakakatipid talaga siya. And then, kapag let's say, lalabas lang naman ako sa bilet, ganyan, hindi ko na siya pinapatay. Kasi mas, I think, correct me if I'm wrong, I think mas makonsumo sa kuryente kasi kapag, tanggal saksak. So, ako I see to it lang na kapag sobrang tagal ko sa labas, tinatanggal ko talaga siya sa saksakan kasi lahat ng mga nakasaksak sa kwarto ko. So, evident naman siya sa kuryente ko kasi nagre-range talaga ako sa kuryente ng with all those gadgets and everything, plus yung tower fan, aircon, heater. So, nagre-range lang ako ng mga 1,500 to 2,000. So, mabigat na yung 2,500 kapag, let's say, siguro sobra-sobra yung konsumo ko talaga. Like, kunyari, yung mga tipong may mga tao din sa room ko, like mga friends, ganyan, tapos sabay-sabay lahat nakasaksak, tapos naka-aircon pa, yun. Pero again, going back, yung mga tower fan naman usually makikita nyo doon kung inverter type siya or energy saving. So make sure nyo na pipiliin nyo yung mga ganon, yung mga inverter type or energy saving para ma-make sure natin na pati yung konsumo natin sa kuryente hindi gaano maapektuhan. Kasi syempre ang hirap na ng buhay ngayon, lahat tumataas, yung sahod naman hindi. So, tipid-tipid tips na lang din tayo. So, ayun lang naman guys. Hopefully, nag-enjoy kayo for this vlog and may natutunan kayo sa tower fan. So, I think next month may travel vlog na ako para sa inyo guys. Hindi ko muna sasabihin kung saan. So, again, see you guys on the next vlog. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next vlog. So, see you on the next travel guys. Bye!